Diyos, nagapasalamat kami nining buntaga. Nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao. Daghang salamat nga imong grasya, ang imong gugma mo imulukop sa among kinabuhi ug sa among panimalay ug sa tibuok namong banay Ginong Dios. Tungod kay ikaw nagapanalangin kanamo. Nganong buntaga, daghang salamat sa imong pag-uban kanamo sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manuluwas. Amen. Praise God. Nagapaminaw ka mga kaigsunan sa atong tulumanon Worship on Air. Kini programa sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Ngining buntaga mga kaigsunan, kung ikaw na sa Iligan City, doon lang ka sa Iligan City, ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Sayon lamang ni tultulon, pareho nga building sa giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth. Magsugod karong adlawan 9 o'clock in the morning, unyang hapon sa youth service is 4 o'clock in the afternoon. Unya sa Wednesday 6 o'clock mga kaigsunan. Aduna kabay mga prayer request, aduna kabay mga hangyo, mga hangyo sa Ginoo mga igsoon. Moduyog kami kanimo sa imong pagtuo nga ang Dios motubag sa mga pagampo. Pwede kang magpadala kanamo sa imong prayer request. Sulat lamang sa FB, no, kung nagapaminaw ka kay kini nga message madunggan gyapon sa FB diha sa Rudy2001k@yahoo.com. 2000 1k@yahoo.com. Mga kaigsunan, sulat lamang or sa akong cellphone number 0919-819-7708. Mo kana mga kaigsunan ang akong cellphone number. Kung moabot ang inyong text, pwede ka nato nang basahon o mag-ampo ta sa Ginoo nga ang Dios magapanalangin, magapadagaya sa grasya niya sa imong kinabuhi. Og nagpasalamat kita mga kaigsunan sa very successful nga Christmas Youth Party sa dito gibutang sa Paho, no, sa Throne of Grace Global Fellowship nga mga youth, mga kaigsunan, og ubay-ubay ang wala makatambong, pero nevertheless we have more than 70 young people mga kaigsunan. We're expecting 100 mo attend ini, pero di gid kalikayan nga ang uban nakabakasyon, ang uban na mga lakaw. But praise the Lord, for more than 70 young people nagkalipay tungod sa mga games, no, kanang mga dula mga kaigsunan. Doon na kita competitions, Bible games. Salamat sa Dios, no, na-enjoy, no, naka-enjoy sa daghan nga mga young people na to. So salamat sa Ginoo. Unya, pasalamat usab kita kang Attorney Berkim ko, no. Attorney, salamat kaayo sa litson nga imong gipadala, nakatabang og dako sa youth party namo. Salamat sa Dios. Kagahapon mga kaigsunan, ginahimo na to ang Children's Christmas Party. Ang edad gikan sa 12 ngadto sa ubos, no. Dito gid kita sa Kids Freedom Center sa Garbage Site Doll sa Santiago. Salamat sa Ginoo kay daghan ang mga bata nga nagaabot. Og malipay, simple man ta kay kalipay, ba? Simple kayo, no? Na makita na tong mga bata nga kay balo na sila magwali, mga bata memorize na ang Psalm 91, mga bata nga makamemorize sila sa mga books in the Bible, di ba? Kanang 66 books or from Genesis to Revelation nga libro mga kaigsunan sa Biblia nga na-memorize nila. Malipay na ta kayo ba nga at least kining next generation na to, na download na to, unsay gisulti sa balaang kasulatan, unsa ang balaang kasulatan, unsa ang tao nga God-fearing. Kay ang God-fearing person mahimo siyang God leader person. So muna nga tong goal is a community transformation. Dili bag-ohon ang religion, kundi ang community. Praise God. No, nga mabag-o ang komunidad mga kaigsunan, ang ato ang moral values, praise God, nga masibo sa kang Kristo Jesus. So mo kana mga kaigsunan ang ato ang rally, no, ngadto sa atong krusada ngadto sa mga kabataan. Okay, salamat sa Dios. O karong Tuesday ang adults na po na atong mag-celebrate, no, ang adults o ang mga young adults mga singles. So muna pod karon kay sahay mga out of place sila diri sa young people, no.
Pero karon nato nang gimuan sila nga doon na tay gatherings, doon na kita party, Christmas party. Pizza uno. Human gayud sa kuano bagong tuig no. Pizza uno sa January 2013. Praise God ang mga adults dito gyapon ta sa Paho. Praise God. Now I'll be reading to you this morning the word of God taken from John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Praise God. Now, hisgutan na ito makaigsunan kadali ang Pasko, and then ang epekto sa Pasko. Ang Pasko na himugso mga kaigsunan tungod kay naay na tao. Apan diin man gikan ang natawo. Nag-ingon ang balaang kasulatan, and the Word became flesh. Ang pulong na himong unod. Nagpasabot mga kaigsuunan, nga gikan kini sa pulong. Ang pulong mao ang Diyos, ug ang pulong kauban sa Diyos. Sa ato pa mga kaigsuunan, ang natawo, dili di ay ordinary. Ang natawo mga kaigsuunan, gitawag siya og Misaya, meaning manluluwas. Mo kanang the Word became flesh, that is Jesus Christ. And what did Jesus Christ do? He dwelt among us. Nagpuyo siya kauban nato. Dili mga kaigsunan, no? Kining gitawag ba nga usa ka illustration ba sa usa ka kumpanya nga kanang kumpanyahan nagrally nga naglibog ang gitawag og tag-iya ang employer tungod kay nganong nagrally nga insaktong benepisyo, sweldo ang iyang ihatag sa mga tao, nganong napamangirally, nganong napamangidemand nga ang company nagka-problema maayo, walay insaktong operasyon kay ang mga tao naa sa rally, naa sa gawas. So, iyang anak, iyang gipasusi, mo iyang gipamisyon. Gingnan niya iyang anak, muadto ka sa atong kumpanya. Kay ngano, aron mag-apply ka dito para nga may baluan na ito sa problema sa company. So, ang iyang anak, mga kaigsunan, nang-apply sa kaugalingon nilang kumpanya. Nang-apply, yung sa may posisyon, Dad, manilhigay ka. Nga, asa man ka magpuyo. Alang-alag ato ka sa 5-star hotel magpuyo, nga manilhigay na magas kumpanya. So, dito sa nagpuyo sa depressed area. Kanang gitawag og mga squatter area, dito nagpuyo ang anak sa tag-iya ng kumpanya. Karon nang-apply siya, unya ang nanilhig siya. Karon iyang gisusi unsay problema. Mga kaigsuunan, iyang nakita ang problema. Busa nitawag siya siyang daddy, mao ni ang problema sa company. No? Mao ni ang problema sa company in between one day the employees and in between sa supervisor o sa mga laborer. Kanang mga supervisor ba ang problema. So karon gitawagan niyang daddy. Pagtawag niya sa iyang daddy, sige, i-negotiate. I-negotiate sa anak. Mo na nakita kay mo tuon ni manilhigay mo negotiate para sa dakong problema sa company. So mga kaigsunan, iyang gipasaligan nga mabalik sa posisyon ang tanan nga trabahanting na layoff na wala sa trabaho. Iyang ipasaligan, agi kantyawan siyang maayo oy. Unsa kinsa ka ba nga magpasalig sa among makabalik mi sa trabaho nga ikaw sa kamanligay raman? Abi nimo mga kaigsunan, iya lang yun nga gitulon kaingon siya wa gid masayod ding mga tawana kinsa ning ilang gikaistorya. So ang nahitabo mga kaigsunan, gitawagan niya at random ang ihang papa, ang ihang daddy. And then ninaog ang supervisor og sa dali nga pagkasulti ang negosasyon nahitabo diha-diha og unya nalinaw sila nga naman tungod kay nasabtan di ay ang problema. So mo kini ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. No? Bato pa sa Biblia, nagalungtad na siya, wala pa ta. Wala pa. Naglungtad na siya. Sa ito ba, diha na ang pulong. Diha na siya. Nagalungtad na siya. Pero wala lang magpakita.
Karon mga kaigsunan, tungod sa dakong problema sa kalibutan, ni identify siya sa problema sa mga tao, ninaog siya, nahimo siyang tawo. Gingon re, and the word became flesh and dwelt among us. Ni puyo uban ka nato. Ang pulong nahimong unod sa to pa nahimong tawo. Praise God. So kinsa man ang pulong, nagingon ra sa verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ang Diyos diya nga naglungtad, mga kaigsuunan, nahimong unod. O mao ni si Jesucristo, di puyo siya uban kanato. And now, what is the result when God is with us? And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Mga igsoon, ang gitawag og masins nimo, no? Ang imong mabati sa diha nga kauban nato na ang Dios, mingon diha ang iyang himaya, ani karon ang iyang himaya. Praise God. Imong mabati ang himaya sa Dios, ang glory, the glory as of the only begotten of the Father. So kining himaya, mga kaigsuunan, sa bugtong anak sa Dios atong mabati. Unsa may makita diha, mao ang grace and truth. Mao ang himaya, ang makita nato diha o resulta sa himaya, grasya o kamatuoran, mga kaigsuunan. So nagaingon ang Colossians, kung masahon mga igsuon ang Colossians 1:27, to them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Praise God. Christ in you, the hope of glory. Sa ito pa mga kaigsunan, kining pagpakatao ni Ginoong Hesus, dili lang kay igo, nga atong masabtan nga mag-celebrate nga natawo sa pasungan sa Bethlehem. Dili na ang atong celebration nga pagahimoon nga si Kristo na tao na sa atong kinabuhi. Mo kinigingon rin nga the glory in you, Christ in you, the hope of glory. Si Kristo na nga naa sa sulod nimo. Mo kini importante, naa ba si Kristo sa atong kinabuhi? Nag-ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, my brothers and sisters. Nag-ingon rin chapter 5 verse 17 there sa 1 Corinthians. Nag-ingon rin, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Gingon diya, kung ang tao na anak ang Kristo is in Christ, not out, not on, not under, but in Christ. Ang tao nga naa ni Kristo, unsa man ang tao nga naa ni Kristo, new creation. Praise God. Bag-o na siyang binuhat. Mga igsoon, hapit naman po ang New Year. Diba? Sugod sa New Year, counting na punta para sa December. Pero mga kaigsunan, unsa ba'y nahitabo sa itong kinabuhi, tuig-tuig. Nagtaas na nga itong edad. Nagkinahanglan kita nga magpangandam sa itong kinabuhi. At doon na ba'y kabaguhan. Ang uban nangitag religion para mabag-o ang iyang kinabuhi. Mo transfer og laing dapit para mabag-o ang kinabuhi. Ilikay sa mga barkada para mabag-o ang kinabuhi. Ang solusyon sa gobyerno para mabag-o ang kinabuhi, isulod sa kulungan. Adto sa bilangguan. Mga kaigsunan, kini ba ang pinaka-ultimate solution sa atong Ginoong Diyos? Nag-ingon ang balaang kasulatan, if anyone be in Christ. Sa ito pa, bisang pag-asa ka mo adto, bisang asa pa kang reliyon mo sulod, kung si Kristo Jesus wala makasulod sa atong kinabuhi, walay kabaguhan ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Praise God. Happy New Year sa tanan nga nagapaminaw. Pero ang importante, di lamang bag-ong tuig, kundi bag-ong new creation ang gikulat sa atong Ginoo. Usa ka bag-ong binuhat. Mga kaigsunan, ang kabag-uhan dili man siguro automatic. Praise God. Nga mahitabo, nag-ingon ang balaang kasulatan sa 1 Peter chapter 1 verse 23, having born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever.
Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass, and the grass withers, and its flowers fall away. But the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Listen to this, my brothers and sisters. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never, never, never pass away. Ang pulong sa Diyos, dili gayud mawala, dili mahanaw. Masayo pa ang kinidlap sa kabituunan sa kalangitan kaysa pulong sa Diyos. Masayo pa ang pagsubang pagsalop sa adlaw kaysa pulong sa Diyos. Ang hinagganas o ginahunog sa balod sa dagat, ang hinagganas sa suba sa kabukiran, nga mupunta ngadto sa kadagatan, makaigsunan nagapahinumdum kanato. Praise God, nga ang pulong sa Diyos magpabilin nga walay katapusan. O kini mo'y magbag-o sa tong kinabuhi, mo kini maghatag kanatong kausaban sa kinabuhi. Di lamang tuig mo'y nabag-o, kinabuhi nato mo'y mabag-o sa diha nga si Kristo Jesus niya sa atong kinabuhi. Mga igsoon, si Kristo Jesus ba natawo sa atong kinabuhi? Si Kristo Jesus ba Ginoo sa atong pamilya? Mga kaigsunan, niabot naman ang takna sa mga pangampo. Gusto kong manalangin sa tanan nga dunay mga problema. Ako bituong ang Diyos musulbad sa atong problema. Ako man nagampo sa Diyos, nga sulbaron sa Diyos ang atong mga problema. Kung ikaw dunan ni mga suliran sa panglawas, sa pamilya, negosyo, imo lamang itapion imong tuong kamot sa imong dughan. Nya, piyo nga imong mata, duyog ka nako sa pagampo. Magampo ta. Ginoong Diyos, daghang salamat nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. Hikapa karon ang ilang panginahanglan. Hikapa karon ang ilang kinabuhi. Daghang salamat sa panalangin ug ang imong himaya nga mag-usab sa mong kinabuhi. Ang imong milagro ilang mabati. Ang imong himaya ilang mabati. Ang kausaban sa kinabuhi mabati. Daghang salamat sa kaluwasan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ning buntaga ako nagtuo nga ang Dios dunay gihimo sa imong kinabuhi. Ina Ginoo, daghang salamat sa imong pagpanalangin kanako. Sulti ako nining si manahon giunsa ka pagpanalangin sa Dios. I-text lamang ang unsay gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Kini mao atong cellphone number 0919-819-7708. Inigibot si mong text, ako basahon. Kung ingon ka nga basahon sa radio, ako ning basahon. Ingon isip pangumusta sa imong pamilya. Daghang kitag nadunggan nga sila nga paminaw, pero di na ako kumanan lang mga pangalan. Usa good morning lang sa tanan tong mga followers, sa itong mga vivid listeners din sa programa na to nga Worship on Air, program of the Throne of Grace Global Fellowship. Salamat, ayaw kalimot, 9 o'clock magkita ta sa Throne of Grace Global Fellowship sa Tubod Highway, Iligan City, sa may Gonzales Simino building po, no? The same building nga giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth. Thank you, Lord. O kini si Pastor Rudy, magaingon nga ang Diyos magpanalangin kaninyo uban sa atong technician si Engineer Judy Etom. Magapasalamat kami nga ang Diyos nagpanalangin kanatong tanan. Happy New Year to everybody. Bye-bye. God bless you all.